So yan, magandang araw mga ka-hybrid. So ngayon, nandito po ako ngayon sa aming area kung saan ay ito po yung sa aking sa tabi ay ito po yung aming punla na pinrepair sa aming pagtatanim no mga ka-hybrid. So ngayon ay makikita nyo ngayon itong itsura na to ay ito po ay day 8 no mga ka-hybrid. So kahapon nag-apply po kami ng ammonium sulfate na may po, synthetic na mga ka-hybrid no. Kaya ito na po yung resulta. So ngayon gumamit po kami ngayon dito ng Amo Growth Plant Enhancer no mga ka-hybrid. Isang magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos ko no. So ngayong araw mga ka-hybrid ay usapang organic tayo ngayon mga ka-hybrid. So pero bago yan ay ano po ba yung aming itinanim ngayong darating na dry season no mga ka-hybrid. Kundi po ay ito po ay ang SL19 ng SL Agritech no mga ka-hybrid. So ngayon nag-apply po kami ng Amo Plant Growth Enhancer dito sa aming area. Pero ngayon ay dadalhin ko po kayo doon sa aming area no, kung saan ay kami po ay nag-apply ay doon sa aming pinunla na SL19 no mga ka-hybrid, para makita nyo rin po yung actual performance ng aming in-apply na Amo Plant Growth Enhancer na foliar organic no mga ka-hybrid. Pero bago yan mga ka-hybrid ay gusto ko muna i-shoutout si ito, magpapa-shoutout ang aking mga ka-batchmate noong 2002-2003 no mga ka-hybrid. Una-una ko si shoutout si Loreto Alvarez, shoutout sa iyo. Pangalawa ko si shoutout si Reynaldo Tayong, Presti Pasco, Teresa Inocencio, Bia Antonio, Christine Alberto, Jaynard Igaras, Hiner Alcantara, at sa aming advisor na si Ma'am Zarina Godoy. Yan, shoutout po sa inyo sa mga sumusuporta po sa aking channel. Yan. At dako na tayo ngayon doon sa aming punlaan no mga ka-hybrid ay gusto ko po kayong dalhin doon para mai-share ko rin po sa inyo yung actual na aming pagpupunla para po nitong darating na dry season no mga ka-hybrid. So bakit nga po kami nagtanim ng SL19, bakit hindi SL20, NK5017 at mga pioneering derby na PH, mga PH po no mga ka-hybrid. Ngayon ay nagkaroon po kasi ng mabilisang pagbibigay ng mga DA dito sa aming lugar no. So ang natira na lang ay yung SL19. Bali ang sana itatanim po namin yung SL20 no mga ka-hybrid. So dahil natira na lang SL19 dahil hindi naman po nakakalayo sa potential din ng SL20 at saka yung SL19 no mga ka-hybrid. Kaya ang nakuha po namin na variety ay yung super hybrid rice na SL19 no mga ka-hybrid. Pero hindi na rin po masama dahil nga first class po yung binigay po sa aming seeds, ay unang gamit pa rin po yon, hindi pa po nasusubukan at kaya po namin ito ay susubukan muli no mga ka-hybrid. Sa dati kong vlog na dito sa aming area noon, nagtanim din po kami ng SL19 pero nung nakaraang wet season ay hindi po kami nakapagtanim ng palay no mga ka-hybrid dahil ang tinanim po namin doon ay puro saluyot, mga gulay na mga ka-hybrid. So ngayon nagtanim po kami ng palay ngayon dito sa aming area, sibuyas naman no mga ka-hybrid sa aming tapat na inyong nakita na itong binlog ko dati. Ayan, so land preparation pa lang kami. So ngayon ay papakita ko po sa inyo yung actual yung performance ng in-apply po namin na Amo Plant Growth Enhancer no mga ka-hybrid. So ano pang hinihintay nyo, samahan nyo po ako doon sa aming pulaan at dadalhin ko po kayo doon. So tara, let's go! So what's up mga ka-hybrid? So ngayon nandito po ako ngayon sa aming area no, kung saan ay kami po ay nagpunla rito no mga ka-hybrid no. So bibisitahin po natin yung aming pinunla no mga ka-hybrid. So i-discuss natin yung aming ginawang land preparation para po sa pagpupunla namin mga ka-hybrid. So yan, dito makikita nyo sa likod, ayun po yung aming area no aming pinagpunlaan no mga ka-hybrid no. So tara, let's go, samahan nyo po ako at i-discuss ko po sa inyo mga ka-hybrid yung mga detalye na aming
ginawa dito sa land preparation, pati po sa babad at yung pag-apply kung ano po yung itsura ngayon, development po ngayon ay ng aming punla ngayon sa pagtatanim namin, no, mga ka-hybrid, no. So ngayon samahan nyo po ako ngayon at tignan natin yung grow up ngayon ng aming punla. So tara, let's go. So yeah, what's up mga ka-hybrid, ay pupunta tayo ngayon sa aming punlaan na aming tinanim na super hybrid rice na SL19, mga ka-hybrid. So ito po ay ginamitan namin ng AMO plant growth enhancer, no, mga ka-hybrid. So ayan, makita natin, no. Ayan. Ayan po, itsura na po ngayon ng aming punlaan, mga ka-hybrid. So ito po ay day 8, no, mga ka-hybrid. Ayan. Makikita nyo, medyo hindi masyado yung dikit-dikit yung aming pagsasabog ng punlaan, no, mga ka-hybrid. So ito po ay mga ka-hybrid ay 18 kilos na aming sinabog dito sa aming punlaan, no, mga ka-hybrid. Ay kaya po kami po ay nagsabog ng 18 kilos, ay dapat po ay 15 kilos lang. Ay sinobrahan po namin yung aming pagsasabog dito dahil nga pagka may mga namatay na part, ay meron po kaming sobra na pangsugot dito, mga ka-hybrid, no. So ang standard po talaga sa hybrid ay 15 lamang. Pagdating naman po sa inbreed ay nasa 40 kilos po, mga ka-hybrid. Pagka sabog tanim naman ay aabutin po ito ng 60 to 80, no, mga ka-hybrid na kilos. Dako naman tayo dun sa aming pagpapatubig ay ito po ay kasi dito sa itong area na to sa amin ay medyo mataas po rito, mga ka-hybrid, kaya gumamit po kami ng water pump dito, no, mga ka-hybrid. Ay hindi po kasi irrigated dito sa lugar na to at yung nga po ay mataas. So ayan po yung aming itong lugar na yan, yung aming ginawang water pump papunta doon sa water pump na yon, gawin doon, ayun, doon po nabumula yung tubig papunta rito para po dito sa aming punlaan. So sunod nating dito yung sasabog namin ng punla rito, no, mga ka-hybrid. So depende sa inyo, mga ka-hybrid, kung matatansyan nyo naman yung isang banos, ay basta dyan may space na yan, kung gaano kahaba yung pa-platform nyo, no, mga ka-hybrid. So dito yan, area na yan, kailangan mga 30 cm po ang kanyang agwat, tapos yung kapal po ng aming pagpupunlaan ay nasa 2 to 4 cm lang po, mga ka-hybrid. So yan po yung aming paglalang preparation para po sa aming punlaan na inyong makikita gaano po kaganda na po yung grow up development ng aming punlaan na aming in-apply ng AMO plant growth enhancer, no, mga ka-hybrid. So dako naman po tayo doon sa aming pagbababad, mga ka-hybrid. Ay kami po ay nagbabad ng 12 hours lang naman, mga ka-hybrid. Dahil nga po ang pagkakaiba po sa inbreed ay 24 hours po ang pagbababad po sa inbreed. Sa hybrid naman po ay 12 hours lang po ang aming in-apply rito, no. Tapos ay pero bago po kami nagbabad ay yung aming pinagbabadan ay gumamit na po kami ng AMO plant growth enhancer, no, mga ka-hybrid, ng isang kutsara, no, mga ka-hybrid, sa aming pinagbabaran ng punla, no. So ayan na po yung development ng aming punla ngayon, kasi kaya po kami nag-apply na ng AMO para po may protection na po yung aming punla, para po pagka binunot ay napakadali lamang po itong bunutin, no. Pagka dun sa aming pagsiseed germinate ay para po mas maganda po yung bunot. Yung iba kasi ay napakahirap po kasing bunutin, no, mga ka-hybrid. So ngayon kaya po kami nag-trial ng AMO plant growth enhancer para po masubukan din namin yung epekto nito, no. So malalaman natin ngayon, mga ka-hybrid, yung
kung gaano pa kadali bunutin itong in-apply naming amo dito sa aming punlaan, no, mga ka-hybrid. So yan. So pagkatapos po ng 12 hours po ng pagbababad namin, nakasama po yung nilagyan namin ng amo na para din sa inyong kalaman ay kami po ay nag-apply ng isang kutsara lamang, tapos hinalo po namin sa isang pitchel at hinalo-halo po ito at nilagay po namin sa mismong pinagbabaran o yung tubig, no, mismong actual na pagbababaran niya. So kayo na rin ang magtatansya, no, kung basta wag lang puno yung tubig dun sa drum ng inyong pagbababaran ng binhi para po magkaroon na kagad po ng proteksyon ang inyong palay, no, yung binhi, para po pagka sumibol po ito ay meron na pong proteksyon na may laban sa kuhol at saka mga insekto pagka ito po ay binunot, no, at itinanim, no, mga ka-hybrid. So pagkatapos noon ay inahinango po namin yung binhi. So ngayon in-apply namin yung naglagay kami ng paleta, tapos nilagyan namin ng dayami, tapos tinakban. Tapos yun, naghintay ng 24 hours. So ngayon, sinilip namin yung mga punla ay yung binhi na meron ng konting maganda na kagad yung resulta nung binhi nung aming ipupunla, no, mga ka-hybrid, o yung isasabog, no, mga ka-hybrid. So yan na po yung pinakita kong binhi na ginamitan namin ng amo. So napakaganda na po ng kanyang texture para po sa kanyang mga binutil, no, mga ka-hybrid, sa kanyang so ready na po ito isabog para po sa aming seed germination dun sa pinunla namin na SL19. So yan, mga ka-hybrid, so napakaganda ng espasyo ng aming ginawa rito, no, mga ka-hybrid. So makikita nyo naman kung gaano kaganda nung epekto ng amo, no. After po nyan ay after 1 week ay nag-apply po kami ng ammonium sulfate dyan ng 2100, no, mga ka-hybrid. Tapos ay after po ng siguro mga 10 to 15 days ay mag-i-spray po ulit kami rito ng amo plant growth enhancer para po pagdating po sa pagbubunot ng punla ay napakadali na lang po itong bunutin, no, mga ka-hybrid. So yan lang, share ko lang sa inyo, mga ka-hybrid, yung aming experience sa pag-apply namin ng amo plant growth enhancer. So try nyo rin, mga ka-hybrid, na mag-apply nito dahil nga hindi rin naman kayo magsisisi rito dahil marami na pong ibang mga ka-hybrid natin, mga farmers po natin ang nakapagsubok nito, mga ka-hybrid. So susubukan namin, mga ka-hybrid, na makatipid dito na puro pero maglalagay din pa rin kami ng mga synthetic na fertilizer dito para po makatulong, para po mas maganda po yung tubo at mas maraming butil yung kanyang ibubunga, no, mga ka-hybrid, para po syempre kaya po tayo nag-apply ng amo ay ito po ay may protection na sa ating mga problema sa ating mga palayan na mga insekto, may laban sa kuhol, pagdating mga stem borer, yan, mga ka-hybrid. So kung titingnan natin yung development ng in-apply namin ng amo plant growth enhancer. Siya nga po pala, mga ka-hybrid, ay nakalimutan kong sabihin kung magkano po ba yung bili namin sa isang sachet na aming binili na amo, no. Ito po ay nagkakahalaga po sa 800, no, mga ka-hybrid. So good for 1 hectare na po yun, no, mga ka-hybrid. So medyo may kamahalan nga lang po yung isang sachet na 800, no, mga ka-hybrid. So syempre gagamitin po ito namin ng siguro pagkakasyahin namin ito sa loob ng 1 hektarya hanggang sa matapos po yung cropping, no, mga ka-hybrid. So kahit na mahal ay sulit naman ito, mga ka-hybrid, no. So yan lang, mga ka-hybrid, ay itong aking topic ngayon sa aming in-apply ng amo plant growth enhancer sa aming punlaan. Sana ay meron po kayo nakuhang konting tip dito sa mga nagtatanong po sa akin kung ito po yung inyong kasagutan sa mga nagtatanong na paano po kami nagpunla rito at ano po yung in-apply namin dito na protocol, no, mga ka-hybrid. So yan lang, maraming pong salamat muli at ingat. God bless.